pero malayo lang para may makukuha na din siya. Mahal po kasi talaga yung mga ano, yung flowering, tsaka wala nang challenge. So dito tayo sa maliliit, ayan po. Ay, ayan, isang magandang buhay. Wow! Clear skies, mga ka-farmer, ha? Wow, what a beauty. Ganda. Ikutan natin tong pinatrabaho natin kahapon. Tingnan nyo naman, ang ganda. Malinis na. Shoutout pala kay Ate Sylvia at kay Tita Susan Laconico. Ayan. Ganda, oh. Teka, kulit naman ito. Ayan po yung mga ihi nila, mga nagba-brown. Siyempre, dog lover tayo, kaya sabi ko nga kasama na yan. At eto, pinag-iisipan ko, mga farm, kasi may kachat ako kanina, kakagabi pala. May parating tayong orchids. So, ayan, buksan na natin ang gate dahil tayo ay maghahatid. Ako'y naghihintay sa aking mga anak. Ayan. At eto, kasi tinanong ko sa kanya ano ang pwedeng ilagay dito na orchids, kasi karamihan pong orchids talaga is ano 'di ba? Tawag dito, hindi, ayaw niya talaga ng araw. So sabi niya meron siyang inano, yung dendro daw, yung ganito. Ayan, pumunta at maputik pa. Yun nga, pwede daw sa araw, pero I don't think. Mas maganda shaded. Baka magpagawa na lang po ako ng ikakabit natin dito. Yan sa may taas. Parang payong din siya kasi hindi naman ano 'di ba? So, pwede tayo magpa-welding ng magaan lang na bakal, and then may net din siguro kahit one layer lang, kasi ito masyado po ito nakapalan Hindi ko alam kung ilang layer ba tong ginawa ni Junjun. Unang layer ito, walang ano. Doble pa. Nagdoble pa pala siya. Okay, nadoble pa, oh. Doble nga. Ayan, doble siya. So kahit isang layer lang pwede na siguro. Parang payong lang na ganyan. At least may shade pa rin po pagka yung ano na, in the middle of ano na, midday, 'di ba? Yung tinatawag nating katanghalian. Init ng katanghalian. So from 11 to 2. Pagdating naman dito, may shade na siya. So yung bahay hindi na po gaanong kaanuhan. So pwede tayong maglagay ng parang payong diyan. May taas lang. Susunod natin. Ang laki po ng ginawa, oh. Ganda nung nagawa na po ito. At ang ganda, oh. Pag nawala po ito, sinasabi ko puputulin natin yan. Magkakaroon din siya ng sunlight, pero morning, which is very very good, 'di ba? Na hindi pa ganoon kainit naman yung sunlight lang na tapos pagka na, di wala na. Tanghali na. Tingnan nyo yung ginanda. Ayan, bibili pa ako ng ganyan kasi yan ko po ikakabit yung mga parating nating orchids. Diba? Simpleng bagay na nagpapasaya sa atin. Ay nako, thank you talaga. Ayan, at ang susunod natin mga ka-farmer, ito, tingnan nyo, parang, diba, parang hindi balansi, diba? Kaya pag natira na natin yan, tapos na-trim natin, matitira na lang yung mga halaman na gusto natin, pwede natin lagyan ulit din ng grass. So ayun, tingnan natin hindi pa naman, pero ipapaputol ko na po soon itong mga ito, mga mulberry. Sinabi ko na kay Kongkong yan. So ayun mga ka-farmer, tapos baka ito anihin natin din, buksan na natin tong ating gate at sino kaya ang lumabas. Ay, kaunti lang ang binubuksan.
Opla. Okay. So, ano bang activity ko ngayon? Bukas, sabi ko kay Bebe, walang pasok yung mga bata. Bebe, schedule natin yung palayan. Kasi ako'y gigil na. Bumili ng ilang puno ng kalamansi. May gusto akong balikan doon ng rambutan. Na rambutan, kahit isang puno lang, pwede nating isingit dito. Malay natin. Pag nalinis yan. Gusto naman yun medyo shaded ng konti na may katabi, alam mo yun. So, tingnan natin kung pwede nating ilagay dyan. At avocado. Tingnan ko kung may aviark din si tita. Alam ko kalat na rin po ang aviark na langka. Baka meron din po siyang aviark. Malay natin, di ba? So, makakuha pa tayo. At ikot-ikot tayo doon. Baka may magustuhan pa tayo. Basta avocado, suha. Baka magdagdag tayo ng suha, mga ka-farmer. Kasi baka mamaya ay magbunga na yung aking suha doon. At makuha ko na yung tamang pag-aalaga. Magsisi naman ako pagdating ng panahon. Bakit sana pala 2 o 3 na ang itinanim ko, diba? So, pwede nating ihilera doon. Yung lemon naman, kaya naman nating ilipat yun ng So, yung dito sa may side, maglagay tayo ng kahit 2 pa sigurong suha. Hindi naman ganun kalakihan yun. Gusto ko kasing makakita yung mababa lang, may lalaking bunga. Yung parang miracle fruit ang dati. So, ayun. So, baka suha, avocado, at kalamansi. Dito naman maaalagaan na dahil hindi na po pa ganun yung lupa ngayon, flat na siya. So, hindi na tayo mahihirapan sa dilig na umi-slide lang yung tubig. Hindi naman nakaka-penetrate. Yun po yung problema namin dati dito. So, kahit ilang kalamansi lang na... Kasi ang kalamansi gusto full sun at may tubig din po. Kaya, at least kung dito, mas matututukan. Kahit mga 4 lang na puno or 5, pwede na yon. Malaking tulong na po yon. Or, marami-rami na din ang kukunin ko kasi marami tayong papalitan dyan. Problema kasi sa kanila pag nagagrass cutter, natatamaan yung katawan, namamatay po yung kalamansi. Ayaw na ayaw. So baka marami nang kuhanin natin. Mura lang naman po yun, kahit maliit lang. Huwag na tayong kumuha ng mahal na mataas masyado. Yung mga 120, 150 lang siguro. Pwede na yun. Alagaan na lang namin sa prepare na lang ng maayos. So, ayun, kalamansi, suha, and then avocado, rambutan. Tingnan natin mga Yung hass daw, titingnan natin yung hass avocado kasi yun po talaga ang target ko. Kaya lang nga, baka na rin naman yung klima. Kaya naman daw, sabi ni tita. Pinipilit ko siya, tita, sigurado ka? Oo, sabi niya. Naniniwala naman tayo doon dahil matagal na pong dami nang nagpabuo nga yan. Kaya lang sabi niya, ayaw nga nila kasi nga daw, pangit daw ang itsura. Yun ang inaano niya, ayaw daw, kaya mas gusto yung cardinal. Kasi daw, alam mo naman sa mga Pilipino, gusto yung makinis at maganda ang at malaki. Pero hindi nila alam, yung hass avocado mas masarap kahit kulubot. Yun naman po yung Tapos, maiba ulit tayo, balik tayo sa orchids. Ito, mga hanging. Tayo po ay maglalagay ng ilang nito, tingnan nyo. Nabili ko na to So dito maglalagay din tayo ng ilang pirasong hanging plants din. Yung vanda pwede rin naman po. So pwede tayo dito. Hindi naman makakaharang ang dagdag din lang. Alam nyo na, ang dagdag mga ilang piraso. So ayun, pwede tayo dito. Pwede tayo dito, di ba? Pwede dyan. So tingnan natin mga gilid-gilid. So ayun po mga ka-farmer, alam nyo, pagka nag-i-enjoy kayo sa bagay na gusto nyo, kahit natutulog kayo, napapanaginipan nyo. Totoo yun, di ba? So ayun, yun ang huling papasok sa isip ninyo at unang papasok sa isip naman ninyo paggising ninyo. So ayun, ako'y gigil na gigil. Ready na din yung mga natin, yung ating tawag dito, yung ating
mga nabibiling organic fertilizer. So maganda yung chicken manure. Okay po. Ang ganda kasi hindi umiinit. Yun naman ang kinatatakot ko sa chicken manure. Magaling talaga, hindi po siya umiinit. Kaya kahit damihan natin, walang problema. So ibig sabihin, the more the better. Kasi yung ugat niya makakapag may masisip-sip siya. So ang ganda, ganda. Kaya lang kailangan natin anuhin si Kongkong na lakihan yung hole. Kasi minsan, kuya, okay na to, lakihan mo pa nga ako. Dahil mas malaki yung hole, mas maraming ilagay mong organic, walang problema yon. Mas makakagalaw po yung ugat. So ayan, ito ilalagay natin. Sana bukas matuloy kami. Ayan, tuloy natin yung vlog mga farmer. Kasi sana po ay umulan. Ano, kahit gusto ko nang umulan eh. Ay, ayan mga farmer. Wala pa rin yung tambak natin, pero may dumating na pala yung fertilizer natin. Ito, Atlas po ang pinili ko. Medyo man lang konti. Ayan, 40 NPK, diba? Nitrogen, phosphorus, potassium. So 14% nitrogen, 14% phosphorus, 14% potash. So ayan po. Ayan. Ngayon, meron siyang meron parang sulfur to eh. So ilang percent na sulfur ba? Meron to, Atlas to eh. So ayan po ang kulay niya. Puti din siya, pero ito tinatawag na complete fertilizer kasi kompleto siya. Tapos may binilin ako 0060. Ito, hahaluan natin. Per kilo lang binili ko kasi ito yung pangpalaki ng bunga. So hindi muna natin gagamitin kasi ito ilalagay ko lang po ito sa mga sili natin. Sili talong kasi namumulaklak na. Sili talong. Tapos yung ating suha. Ayan mga farmer. Tapos ayan, mga langka na namumunga. Kailangan din po nito avocado. Kung gusto mong mas malaki po yung bunga at matamis, pakwan, yan, ginagamit. So ito naman ay urea. Ito naman ay 4600. 4600. Nitrogen lang po siya. 46% nitrogen. So ang gagawin natin, palalakasin natin to kasi lalagay natin to sa papaya, which mas kailangan niya po ng nitrogen para bumulas, kasi ang nitrogen pampabulas po ng halaman, pampalago ng dahon, pampalaki ng katawan ng halaman, basta pampabulas po siya. So ayun, kaya nga minsan nasosobran sa nitrogen, makikita mo green na green, tapos ang lalaki ng dahon, ganun po yun. So ngayon, gagawin natin, hahaluan natin tong triple 14 ng nitrogen sa papaya natin ilalagay. Ayun ang tambak. So ayan o, isang ganito triple 14, tapos isang ganun din nitrogen. Ay, saan? Patay ka. Ay, ako. Mahirap talagang isa. Yan. So ang mangyayari niyan, mas tataas yung nitrogen natin. Pare siya halos puti, pero hindi puti. Gusto ko sana yung Yaramila, kaya lang mga farmer, ang laki po ng diferensya. Sobrang laki yung kulay, 2.8. Medyo nagtitipid ako, kaya sabi ko, taste na muna tayo sa triple 14 at masyado pong mahal. Pero maganda talaga yun kung kasi may mga zinc pa yun may kompleto yun ito yung Yaramila. Napakita ko na to wala na kasi. Yan naubos na rin po. Di tumubo yung aking yan tingnan nyo. Winner pala to.
So pampalaki na ng bunga to. Oo, winner nga pala to. Yaramila winner. Tingnan niya, 15, 9 and 20. 15, 9 and 20. Mas mataas na yung potassium niya. Sabihin more on sa nasa fruiting stage na po yung ating halaman paglalagyan niya yan. Ayan, isang buwang, isang graba pala natin dito lang mga farmer tayo lalagay. Ay, grabe na ang tigas. Malayo, dapat wag malapit, delikado, di ba? So tingnan niya, lalagay ko yan, tapos dito kunti lang, pwede na yan. Itong ating pwede nating lagyan yan dito. Huwag lang ma-wash out. Ganyan lang. Ayun, ito medyo malambot pa lupa. Huwag nyo pong ilalapit gaano, malayo lang. Okay lang yan. Pwede natin lagyan pa dito sa kabila. Anong pag-asa natin yan? Ang ating, tapos may dala akong 0060 kasi ito ay tingnan natin, naglalaglagan na yung iba, which is ano naman po yan, given naman na hindi naman talaga mabubuo lahat. Marami na po nalaglag. Hoping tayo na kahit mga 5-6 lang may mabuo na bunga. Kaya po tayo nag-i-spray. Pero hindi po talaga yan lahat malalaglag yan. So hoping na sana may mabuo. Yun lang po. Hindi natin sinisigurado, pero ginagawa po natin yung, ayun pa yung abono pala Ginano natin na dating ng panahon ay makapagpaano tayo, makapagpabuo tayo. So ito, pwede na to. Ano ba to? Half kilo to mabigat po ang abono mabigat ang abono. Ayan, ayan. Tingnan niyo po ang kulay. Ayan mas mahirap matunaw to, matigas. Gusto niyo pong isama sa pagdilig overnight, nyo na, ibabad nyo na. Dito nandito pa yung abono pala halos nalinagay natin Ang dato kasi pinapawisan tayo, exercise na rin yan. Mahirap tong ginagawa ko ayan, okay. Tapos dito tayo sa kabila, dito pwede na dito. Buhos na natin ito lahat. Ano tong to? Baka bungahan tayo napakalaki lulusaw na yan pagka umulan. Tagal yan ang kakainin. So ayan, sana po ay may may mabuhay, ay mabuo. Dami pa naman pero yun na nga po, hindi yan lahat. Napakakunti lang ng percentage ang mabubuo dyan na magtutuloy. Yung lemon nilalagyan ko na rin kasi andaan nyo po ang lemon, kalamansi, nitrogen yan, loving, ika nga,
nitrogen lang, okay na sa kanya. Mahilig siya sa nitrogen. Pero kung gusto niya naman ng gulay, napakakonti ang kailangan, hindi niya na inaabono, sitaw. Dahil ang sitaw nagbibigay pa ng nitrogen sa lupa. So ayun, munggo, yan, pwede din yan. Munggo po, ano din. Kaya ang iba nagpapala, yung tatanim po ng munggo, bibigay po siya ng nitrogen. Bukan natin, ibudbud na lang to. Ayan. Pwede rin ganyan. Kinain na ng uod yan, oh. Visit. Caterpillar. Paganda. Sorry. Tayo. Atis, lagyan na rin natin to. Lahat na sila. Kahit yung tinanim natin na avocado, lalagyan na rin natin ito. Pero malayo lang. Para may makukuha na din siya. Kita niyo po, medyo dilaw ang dahon. Sabihin, humihingi. Atis. Masarap na libangan mga ka-farmer. Diba? Ang retirement. Lalo na kung sa umaga nyo gagawin. Alam ko busy po talaga, kaya minsan hapon ko na nagagawa. Gaya ngayon, may father's duty tayo. Magandang gawin to mga madali, ano pa lang, siguro 7 o'clock, 7 to 9 in the morning. Napakaganda pong habit, diba? Pagdating ng init, magluluto ka na ng tanghalian, may napitas ka ng gulay, meron ka na nakatay na manok, bang tinola ka na, diba? Tapos pagdating ng tanghali, YouTube ka naman. Yun lang ang buhay. Tapos pagdating ng hapon, magdidilig ka naman, diba? Pakain ka na naman ng mga alaga mo. Ganun. Dito lang tayo sa malayo dahil delikado. Pag namatay pa to, ibig sabihin mali ako. Marami ang nailagay natin. Pero okay na yan. Halos 1 tablespoon. Lagyan na lang natin. Tinatamad na ako. Ayan. Pwede na yan. Oh, yabano. Medyo malapit ang tanim namin ito. Ito, medyo may hirapan ito mga ka-farmer. Gawa ng sunlight. Kulang siya sa sunlight. Ito sa mga pahay natin dito, kulang. Tingnan nyo, bumabalok po siya, hinahabol niya yung araw. Dito ko sana gusto magtanim ng rambutan, kaya lang bukan naman natin, ganito lang muna. Yun, lulusaw din yan. Ito sana maganda magrambutan kasi may silong. Parang kalapapit eh. Ayun. Lagyan din natin yung dito, ayun, yung ating giant duhat. Lagyan din natin. Oh, may ano pa pala, lemon pa pala dito. Ayan oh, maganda rin yung kanyang dahon. Yung successor nito yun. Malay natin, di ba? Successor. Tignan natin yung kabila. Lemon. Nilipat to kaya medyo ano to eh, disturbed. Lalim pa, masyadong malalim pa katanim. Ito yung gusto kong gawin ni Kongkong sana,
pag-aabono. Kasi yan, sigurado, lalo na pagka medyo nasa taas na part, pag umulan po ng matindi, mawawash out lang. Hindi kagaya ng nakabaon, umulan man, maabsorb lang ng lupa. Pag nabasa, lusaw siya, nasa lupa na yan. Okay lang naman magbudbud minsan, pero gaya ng ginawa kanina, kita mo basag-basag naman yung lupa. So ayun, pwede yun, kasi pagka umulan po yun, masisip-sip na, lulusot na. Kagaya nito, pwede ito. Pero pagka yung ang lupa ay matigas, huwag ka na magbubudbud kagaya niya, no? Kunyari bubudbudan nyo ito, bubudbudan nyo ng ganyan, hindi maganda. Kasi pag umulan po yan, ano lang, mawawash out lang siya. Pero kung let's say ganito, nagbungkal kayo, no? Ganyan, let's say nagbungkal kayo, ganyan, ganyan naman, tapos ginanyan ninyo, kahit di nyo natakpan yan, okay lang yan. Pero mas maganda takpan nyo, mas maganda yung yung triangle, o kaya isa, pwede din naman yung isa lang. Pero kung mahati nyo 1, 2, 3, maganda din yung at least naka-spread siya. Yun ang mga tips natin. Tanda ito, nyari nandito sa taas, dito pa sa taas, para mas ano siya, favorable. Okay na yan, diba? Lagyan ka ng konti dito, layo-layo mo lang, ha, kung masyadong malapit dahil baka masunog. Ay, tao may parcel. Ayan, dahil pang natira, babalik ko na lang doon sa sako. So ayan mga farmer, nalagyan natin ng fertilizer. Yung mga avocado nalagyan ko na din. Yung lahat ng papaya natin, maliliit pa. Kaya lang makikishare din yung nyug niyan sigurado, dahil yung ugat ng nyug spread, nakaspread yan Yung Chico, yung ating ano kasi to, Makopa. Ayan. Tapos dito, ayan, yung mga lemon nalagyan yan. Lahat yan ang bagong tanim dyan meron. Tapos itong ating suha nalagyan din. So maglalagay din tayo ng suha. Baka hindi natin alam kung saan pa isisingit. Basta dito banda maglalagay pa tayo. Mga 2 pa siguro kukunin ko. Meron daw si tita. Natawagan ko pala kanina. At sinigurado ko na yung has pwede sa mainit, kasi ilalagay natin dito. So yun, alagaan na lang po sa dilig, kasi talagang ang avocado is gusto niyan ay nadidilig pero well drained soil. Ibig sabihin ay hindi po nagkakaroon ng waterlogging na tinatawag, yung naiipon yung tubig sa kanya at mabubulok naman. So gusto niya dinidiligan mo lang siya. So ayun po, no. Okay na tayo. Bumili pala ako ng sa Facebook, kasi pagka yung napakita sa Facebook na parang asarol, yung na naman panglinis, Japanese manganese steel nakalagay. So sinearch ko sa Shopee, meron 200 lang naman yata, kaya lang wala pa pong handle, as may binibenta namang separate na handle. So ayun, gagamitin natin dito panglinis dito. Hindi ko na kakayanin ngayong araw, kapagod din mag-abono ayan dito mga farmer. Bala ko magdagdag ng talbos, gaya kanina talbos ng kamote, bumili na ako, pero may mga nasimot pa po ako doon na kulay pula, ilinagay ko. So solve na naman ng buto-buto. Isang piniritong talakitok na katamtaman, gapalad. Tapos ayun lang, yun na inulam ko.
Sarap, maraming kamatis mga ka-farmer. Tapos bebili lagyan ng mga okra, sitaw. So ayos naman. Kaya lang itong mga manok, nakita ko kanina, kinakalaykay na itong ating Carabao grass. Kailangan mabugaw ng konti. Yan o, pinagkakaykay nila. Eh hindi pa pwede yan, hindi pa nakakapit yan eh. Baka dumating yung orchids natin ngayon, pero palagay ko hindi pa. Hoy, kilala mo ako? Ganyan. Dumating na parcel kanina eh. Sasakyan pa may dala eh. Ayan, balik na natin to. Ito yung pang spray ko sa orchids mga farmer. Pakita ko lang. Ay. Okay. Pagalitan na naman ako ni Bebe. Dito ko na naman tinambak yung fertilizer. Si Nene maglalaro. Subukan ko lang itong aking nabiling pang dilig. Kasi nga ay ayun na, binobomba. Mahigpit na ba to? Mahigpit naman yata. Ayan. Yun. So ayan, sana effective kasi ganyan lang po kasi talagang pagdilig eh. Bit ng orchids. Ayan. Diba? Ang mahina. Mga darating pa tayo. Ay, ang banda hindi daw pwedeng kailangan lagyan pala natin to ng yung mga tumatagilid. Yan. Diba? Ugat nila kahit saan tumutubo naku, tumagilid na to. Kailangan natin ng reinforcement nito Yan. Mukhang uulan. Sana matapos muna nila yung ginagawa. Mukhang itong aking langka kailangan ng sunlight. Medyo pero dinidilig ko to eh. Kailangan ng sunlight mga farmer. Kailangan ng ilipat din. 1 week daw eh, kasi parang acclimatize muna siya. Then one week pwede mo nang itanim. Meron tayong parzo. Masyadong maano itong to So ito ay galing, magkano kaya ito? 20 pieces. La Union na gilyan. Wow, binangan natin to papuntang Baguio mga farmer na gilyan. Okay. Ayan, minadali ko na to, ulan na. Maliliit lang po siya, in-order natin. Uy, yan na. Maliliit lang po, pero at least meron tayong makikitang nakalagay dyan. Ayan, ako naman po mas gusto ko yung ganito, di ba? Parang arwana lang yan eh. Mahal po kasi talaga yung mga yung flowering, tsaka wala nang challenge. So dito tayo sa maliliit, ayan po. At least ay may challenge. May mga pangalan yan. Actually hindi naman siya ganun kamura, mahal pa rin po siya mga ka-farmer, pero may mga pangalan po yan. Legit ang mga niya. May mga pangalan. Hindi ko na tinanggal kasi at least alam natin So hopefully tama yung akin, puputulin ko na lang ito. Marami pa, meron pa doon, iyahang natin yung iba. O meron pa po akong maliliit na pot, pwede nating ilagay dyan na kwadrado, pwede naman. So dito siguro lagay natin. Kaya lang syempre imagine din natin pag lumaki. Or pwede rin nating ihang. Ayan, mga siguro ilan ba yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parang marami pa yung naandun So ayan, okay na tayo mga ka-farmer. Marami pa tayo hinihintay. May mga minahin pa ako eh. Pero yun na nga,
yung iba ihahang ko at yung iba naman ay yun, dami pa natin pagkakabitan. So after that, stop na muna, caring na tayo. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay. Happy birthday pala kay Kuya Glendy Guzman. Ayan, belated happy birthday.